kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Gusto ko lang po ng advice kasi gulong-gulo na po ako sa nararamdaman ko. Sana po makarinig po ako ng payo mula sa mga kasal na o di kaya naman ay mga misis na rin na tulad ko. One year married na po kami ng husband ko, DJ Lindsay. Meron na po kaming isang anak. At ngayon, buntis din po ako. Wala po akong naging issue sa kanya before. Sobrang bait na asawa at father to my child. Wala ring bisyo. Sobrang maalaga. Siya yung tipo ng lalaki na after ng trabaho, pag-uwi sa bahay, kahit napagod dahil sa biyahe, aasikasuhin pa rin po ako dahil alam niya naman po, maselan ang pagbubuntis ko. Wala po akong problema. Ang totoo niyan kinaiinggitan po ako ng mga kaibigan ko dahil jackpot daw po ako sa mister ko. Yung mga mister daw kasi nila, lahat nakaasa na sa kanila. Pero DJ Lindsay, meron palang tinatagong sikreto ang asawa ko. Minsan kasi niyang naiwan yung cellphone niya sa kwarto namin. So ako naman, balak ko lang sanang magpasa ng pera mula sa account niya papunta sa bangko ko. Pero imbis na doon ako sa application ng bangko mapapunta, tiningnan ko yung messages ng mister ko doon sa cellphone. Pinilit kong buksan kahit alam ko na hindi tama dahil privacy nga daw dapat kahit mag-asawa na kayo. Pero grabe naman pala talaga. Napamura ako, DJ Lindsay, nang makita ko lahat ng messages ng asawa ko. Nandun pala lahat ng baho niya. Grabe. Messages mula sa mga iba't ibang babae
Video call mula sa kung sino-sino. May lambingan. May mga hubot-hubad na larawan. Grabe talaga. At ang malala pa dyan, DJ Lindsay, hindi lang po babae ang mga nakaka-chat ng mister ko. May mga lalaki rin. As in, sobrang dirty po talaga ng mga usapan nila. Parang ibang tao itong nasa cellphone ng mister ko. Gumuho lahat. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin yun kasi never naman kaming nagkaroon ng problema. Never kaming nagkaroon ng third party. Walang ibang babae at walang ibang lalaki. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Kabuwanan ko na po. Ngayon pa talaga na-stress ako at ang baby ko. Hindi ko na kasi talaga alam eh. Kukumprontahin ko ba? Paano ko sisimulan? Paano ko siya kakausapin? Paano ko siya tititigan sa mga mata niya? Hindi ko na alam kung kaya ko pa rin ba siyang hawakan, yakapin tulad ng dati. All this time, napakarami niya palang tinatago sa akin. Na parang ibang tao yung kasama ko sa bahay. Ibang tao yung kilala kong mister ko. Paano kami ng mga anak ko? Palagi na lang akong talo. Palagi na lang akong lugi sa lahat ng mga lalaking minamahal ko. Sana po mapayuhan ninyo ako. Wala po kasi akong mapagsabihan nito. At hindi ko rin naman pong planong sabihin ito sa pamilya ko. Alam kong magagalit sila sa mister ko. At pipintasan naman siya ng mga kaibigan ko. Oras na malaman nila ang tinatagong sikreto ng asawa ko. Sinusolo ko po ang lahat, kaya po ako napasulat dito sa Lihim ng Liham. Tulungan niyo po ako. DJ Lindsay, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Verna. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Grabe naman yun. 9:18 on the clock. Si Kuya Christian Bongat ay hindi na po tumawag sa atin, kaya mamaya tatawagan natin siya. At chichikahin natin siya. Tingnan natin kung tama ba yung number na ito. Kasi parang sobra-sobra yung number niya. Oo, ito po yung para sa pang-gash or pang-cash on-air promo ng Energy FM Panggaha. So, hindi tumawag si Kuya Christian Bongat. Hindi siya nagparamdam sa loob ng isang oras. Kaya tayo po ang magpaparamdam at maggagalaw ng baso. O hindi tayo kaluluwa. Maya-maya ng konti, ha? Bigyan daan lang muna natin itong kwento at alam mo na, yung problema po ni Verna, mahal ko. Wow! Uy, grabe no? Kaya nga sabi nila, naalala ko lang, merong isang friend na parang narinig ko lang
nung isang araw, may isang friend ako na nagsasabi na mas nakakatakot kapag hindi kayo nag-aaway ng jowa mo o ng mister mo. Ganun eh. Parang may thing daw talaga or may something underneath your clothes kapag hindi ka nakikipag-argue dyan sa mister mo o sa misis mo. Diba? Mas mas hindi normal yung hindi kayo nagtatalo, yung parang lahat super perfect, diba? Parang picture perfect lahat. Diba? Maalaga, diba? Tawag dito parang santo, ganyan, yung asawa mo, pagdating sa bahay, tutulungan ka, tapos ang puntahan niya lang is talagang yung trabaho niya lang. Parang yung totoo, super perfect. I mean, no offense doon sa mga taong ganyan talaga ang practice, no? Tapos wala naman silang problema sa mga asawa nila o sa mga mister nila, diba? Tsaka mga misis nila. But, sabi nga nila, too much perfection is, a bit fishy. Something fishy. Ganyan. So, tanong-tanong din tayo, no? Kapag hindi kayo nag-aaway lang. Kaya nga si Romel, lagi ko inaaway eh. Oo. Kasi hindi pa pwedeng hindi tayo mag-aaway, B. Lagi akong nakikipag-away, even sa maliliit na bagay. Charing-charing lang. Pero hindi totoo ha. Ang hirap nito kasi ang ganda ng tingin niya doon sa asawa niya. Yun nga parang napaka-perfectong husband, nakakapag-provide, inaalagaan siya. Tapos alam mo yon, hindi niya alintana yung pagod sa biyahe dahil nga po siya po ay nagta-travel from work to bahay. Talagang iniintindi siya pero meron nga palang pinakatatago-tagong sikreto tong asawa niya na nakakawindang talaga, di ba? Parang may siya alter, no? Oo, yung tipong may kakaiba siyang pagkatao kapag may iba siyang kausap. Di ba? Totally different person, different personality, attitude, lahat. Kapag iba yung kasama niya or iba yung kausap niya. Pero iba din siya kapag kasama niya yung asawa niya at yung anak niya. No? Mas nakakatakot yun. Nakakatakot yun, Pangga, no? So, kaya nga natatakot ako sa mga taong tahimik lang talaga eh. Tahimik lang sa umpisa. Diba? Diba? Mas nakakatakot. Mas ako doon. Mas nagdadalawang isip ako at mas hindi ako kumu-close sa mga taong sobrang tahimik. Oo. Kasi bakit ka tahimik? Yung totoo. Ganyan. Ilabas mo yung totoong ikaw. Ganyan. Ay nako, ano nga bang masasabi natin? Meron na silang anak kasi, magkakaanak pa. So, 2 na yung anak nila. So, kapit lang, mami. Oo. Hindi po pwedeng, hindi po pwedeng maghiwalay na lang kayo basta. Diba? Problema lang yan. So, ang hirap kasi magsabi na, maayos din yan, malalagpasan nyo yan. Well, kapag naman talaga pinili mo yung asawa mo, no, na ayusin yung problema, yung issue dyan sa inyong marriage, no, yung talagang, dito, pag pakikipag-message niya, or hindi naman natin alam kasi baka mamaya nakikipagkita rin siya sa iba. Diba? Kasi alam mo yung feeling na nakapag sinungaling na siya sa isang bagay. So, lahat ng mga ginawa niyang bagay, questionable na. Diba? Hindi mo alam kung ano ba, nagme-message lang ba siya o baka naman kinikita niya rin to, sinasabi niya lang na pumapasok siya sa trabaho, diba? Hindi natin alam eh. Kasi kapag able siya na magsinungaling sa isang bagay, able din siya na magsinungaling sa iba pang bagay. Diba? Kaloka. Ay nako, Alvin sumulat, komprontahin mo ang asawa mo about sa nakita mo. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao sa asawa mo. Isipin mo yung sarili mo at saka yung mga anak mo. Yun yung sabi ni Alvin. Sabi naman po ni Freddy and Dolana. Shoutout naman po DJ Lindsay from Gihulungan, Negros Oriental. Freddy and Dolana always watching. God bless us. God bless you. God bless me too. Ganyan. Sabi naman ni Kim, nasa loob ang kulo talaga DJ Lindsay. Magpakatatag ka lang and diba, yung courage mo dapat solid pa rin para tapos kausapin mo si hobby mo. Yan ang unang step. Ay, oo, yun nga. Ano yung second step? Binigyan ka na nga ng first step. Gusto mo pati yung second step, ibibigay pa sa'yo, di ba? Hoy, sabi ni Ravicel, kung hindi na kaya pag sakit na po sa ulo at stressed na kayo, o di ba, or stressed ka na sa asawa mo, iwan mo na yan. Magpa-support ka na lang sa mga anak ninyong dalawa. Ay, oo, pwede rin naman. O sige, makipaghiwalay ka na.
madaling kausap. Hindi kasi ang sinasabi ko, kung kaya namang remedyohan, 'di ba? Kung kaya namang ayusin at kung kaya niya naman baguhin yung sarili niya, 'di ba? Dahil nahuli na siya eh. I-open mo na sa kanya ngayon na alam ko na yung mga sikreto mo. Oo. Ano tong mga nakita ko sa cellphone mo? Ito ka ba? Ikaw ba talaga to? Bakit ganto? Bakit may kausap kang babae, may kausap ka ring lalaki? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Diba? Tatanungin mo siya ngayon eh, anong meron sa'yo? Ano pa yung hindi ko alam? Ano pa yung mga ginawa mo na hindi ko alam? Kasi kung hindi ko pa kinutingting tong telepono mo, hindi ko malalaman eh. At bakit G na G ako? Hindi naman ako yung asawa. Hindi ko din alam. Feeling ko kasi, kapag ako yung napunta sa ganyang posisyon, yun yung sasabihin ko. 'Di ba? Talagang kakausapin ko siya syempre sa loob ng kwarto. Syempre hindi dapat makita at marinig ng anak namin. Oo. Although mag-ingat ka rin, girl kasi syempre buntis ka. Yung emotions mo, baka mamaya bigla kang, 'di ba, kung mapano pa yung baby mo dahil sa galit mo. 'Di ba malaking factor yung galit? 'Di ba? Kapag buntis ka, kabuwanan mo, parang baka mapaanak ka na. My goodness. Sabi dito ni TPC, naku, big hug sa'yo, Verna. Kausapin mo na lang ng masinsinan. Mag-pray ka lang po. Sabi naman po ni Rosie, good morning, beautiful Lindsay. Shoutout naman po, Team Beshi. Hello! Kung kaya ayusin na lang. Kung hindi maayos, hiwalayan mo na lang. Sabi ni Brian Hernandez. Dalawa lang yan eh. Yan lang yun. Kung kaya ayusin. Kung hindi kayang ayusin, hiwalayan. O, diba? Ang dali mo naman kausap masyado. Sabi naman ni Elsie, try mo siyang kausapin ng masinsinan. Basta sabihin mo lahat ng nararamdaman mo at nakita mo. Be strong and pray na lang po always. O, diba? Gigil yan, DJ Lindsay. Nanggigigil ako kasi, alam mo yung feeling na parang ibang tao yung kasama mo, Rovicel. Alam mo yung feeling na parang iba kasi siya kapag kasama mo siya sa bahay, the perfect husband, ganyan. Tapos, may iba nga siyang katauhan pala doon sa Digi world, 'di ba? Doon sa world na pwede siyang magpanggap to be somebody else, iba siya doon, 'di ba? Hindi naman natin alam kung yan ba talaga yung pinapakita niya o totoo ba yung identity niya doon sa mga kausap niya, 'di ba? But one thing is for sure, iba siya kapag meron siyang mga kausap doon sa cellphone na 'yon, 'di ba? So nakaka-bother naman talaga 'yan. Ano ba yung totoo? Bakit ka nakikipag-chat ng ganito? Bakit may mga litratong hubot-hubad? Diba? Natatakot tuloy ako. Diba? Kasi may mga ganyan, diba? May mga ganyan na kwento na kapag nagbubuntis yung babae, diyan nagloloko yung mga lalaki. Diyan ako natatakot din. Sa totoo lang. True lang ha, isa yan sa mga takot ko. Pero kung talaga namang matino yung lalaki at yung mapapangasawa mo, then wala ka namang magiging problema. No? So, mag-uusap kayo, Verna. Ipakita mo lahat. Diba? Dapat in-screenshot mo, pinicturean mo yung mga nakita mo sa cellphone para meron kang pruweba. Tapos ganito ang drama. Pumasok kayo sa kwarto. Tahimik lang dapat. Buksan mo yung aircon. Dapat malamig. Oo. Dapat habang nag-explain ka ng site mo, hindi ka pa pupunas-punas ng pawis mo dyan, te. Oo. Huwag ganon. Ganito ang drama. Malamig sa kwarto, tahimik ang kapaligiran, umupo kayo sa kama. Tapos unti-unti mong ilabas yung folder na may laman ng mga screenshot ng mga nakita mong messages. Ganon. I-print mo na rin yung mga nakita mong hubot-hubad na larawan doon. Tapos, kapag magkaharap na kayo, ibigay mo sa kanya ang folder na yon. Now, sabihin mo, explain yourself to me. Wow! Ano tong mga nakita ko? Pero dapat monotone lang ha. Oo. Jacqueline Jose, ganyan. Ipaliwanag mo ang nakita ko sa cellphone mo. Kailan mo pa ako sinimulang magniloko? Ganyan. Ano ba yun? Hindi ba, mag-usap kayo ng maayos. Kasi hindi pa pwedeng bigla ka nalang gi-give up eh. Kasi malay mo, isa lang yan sa marami pang challenges na dadaanan ninyo bilang mag-asawa. Diba? Kasi yung mga marriages naman talaga, challenge naman talaga yan ang panahon. Diba? Meron at meron kang alam mo yun, matitisod na problema along the way sa pagsasama ninyong mag-asawa. Maaaring ikaw ang magka-problema, maaaring siya. Pero ang definite lang, ang dapat ninyong gawin talaga is, magpakatatag kayo. Ikaw lalo ka na, ikaw yung babae, ikaw yung asawa. Magiging nanay ka pa. Kasi kapag ikaw yung tumiklop, kapag nanay yung tumiklop, diba? Kapag misis yung tumiklop, giba ang pamilya. Naniniwala ka doon? Upos ang pamilya kapag nanay ang nag-give up. Oo. Kapag tatay ang
nag-give up, mabubuhay yung mga anak eh. 'Di ba? Magiging maayos kasi nandyan yung nanay. Pero kapag yung nanay ang nag-give up, o 'di ba? Wala na, pack up na, ayos na. Aalis sila sa bahay, maiiwan kang maiiwan yung mister mo mag-isa. O 'di ba? Buo pa rin, maging okay pa rin yung mga anak, pero broken family nga lang. Ayaw natin ng ganun. So, hanggat kayang ayusin, 'di ba? Kailangan lang talaga na yung alam mo yun, pagiging ano tawag dito, yung pagiging okay nung mister mo doon sa idea na magbabago ako at kakalimutan ko tong mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Diba kailangan niya mag-sorry sa'yo, diba? Aminin yung mga kasalanan, mag-sorry sa'yo at mag-promise na he'll never do it again and yun, maging better person para sa'yo at para sa pamilya ninyo. Kasi magiging dalawa na yung anak ninyong dalawa. Wow! Ayaw naman natin ng sablay na pamilya, diba? So there, kailangan nyo lang talagang pag-usapan at ayusin ang mga problema. Piliin na ayusin ang mga problema. Hindi dapat option ng maghiwalay sa totoo lang. Kasi meron na kayong mga anak, 'di ba? At kasal kayo, 'di ba? Partners kayo. So dapat hangga't kayang ayusin. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kabaho ang mga sikreto na 'yan. Alam ko mahirap sa dibdib mo kasi hindi ka tanggap-tanggap, 'di ba? Kasi kakaiba eh. May lalaki na may babae pa. Ibang-iba yung pagkakakilala mo sa asawa mo. Pero kailangan mong tanggapin kasi asawa mo siya at tatay siya ng mga anak mo. Ganun talaga, Bim. Piliin mong ayusin. Siguro yung ibang mga tao hindi mag-a-agree sa akin, no? De, niloko ka na eh. Ganyan eh. So tatanggapin mo lang? Para sa mga anak mo, oo. Pero kapag hindi na talaga kayang remedyohan, tapos ganun pa rin ang ganun yung ginagawa ng mister mo, doon ka mag-pack up. Kailangan mo siyang kausapin to let him know that you know something, na alam mo yung mga sikreto niya. Now, kapag kinausap mo na siya at hindi siya nagbago, that's the time, I guess, na pwede ka you can leave. Kasi, ang pangit nung isa lang yung umaayos sa pamilya, tapos yung isa nagloloko pa din. Ang mahihirapan na niyan ay yung mga anak ninyo, bukod sa inyong dalawa, or bukod sa'yo, yung mga anak ninyo in time, mahihirapan yung mga yan. Wow! Wala silang kalaban-laban, di ba? Hindi nila alam na kaya pala nagkaganon yung pamilya nila is because nagloko si tatay at wala nang nagawa si nanay, di ba? Kawawa yung mga bata. Yung mga bata ang magsasuffer in the end. Di ba? Maria Edita Lazo, hello po Lindsay, missed you for so long. At hello po, magandang umaga po sa inyo. Sabi ni Arch, marriage is always subject to various challenges over time. Minsan yung mga challenges na yon will be heartbreaking and soul-crushing talaga. Nevertheless, kailangan mong harapin ang asawa mo para, magkalinawan at para na din malaman kung maisasalba pa ito. O, diba? Ay nako, sabi ni Dian, wow, ang galing na nyo naman po. Tama na po yung galit ninyo, pero relax pa din. Oo, nanggigigil ako. Sabi dito ni Ate Rosie, baka doon siya may satisfaction doon sa mga nakabold at pakikipag-usap sa iba. Talaga ba? Satisfaction? Huy! Nako, hahaba tong oras natin. Papagalitan ako ng Miss Mavi, pero nako, nanggigigil ako dyan sa mga satisfaction na yun, Ate Rosie. Huy, diba? Ay nako, ang oras natin, 9:32 on the clock. Siyempre naman, I wish you well, Verna, no? At sa lahat po ng mga bangga natin na meron pinagdadaanan na ganyan, kapit lang. Kaya po natin yan, no? Always pag-usapan ng problema at hanggat kayang isalba ang marriage, habang kayang isalba ang pamilya, always choose to fix it para sa mga anak. Magpakatatag ka, Verna. Kaya mo yan.